Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Anak! Anak, bilis! Anak! Bilisan mo! Buksan mo ang pinto! Anak, bilisan mo! Sandali lang po! Nandiyan na! Tay, bakit kayo humahangos? Bilisan mo, anak! Kailangan makaalis kaagad tayo rito. Bakit po biglaan naman? Wala nang maraming tanong. Basta aalis na tayo. Tay, ano ba kasing nangyari? Tsaka saan tayo pupunta? Bakit may sugat ka sa balikat? Sabing wala nang maraming tanong. Kailangan na nating makaalis agad dito. Tay, ano yun? Mga aswang! Paparating na sila rito para patayin tayo. Kaya nakikiusap ako, anak. Bilisan na natin. Ayokong mapahama ka. Ano? Kunin mo to. Ano ito, Itay? Iyan ang itim na kristal. Ingatan mo yan. Kahit na anong mangyari. Huwag na huwag mong hahayaang maagaw yan ng iba. Lalo na ng mga aswang na humahabol sa akin. Pero tay, naguguluhan ako. Pwede ba sabihin mo sa akin kung para saan to at bakit tinahabol ka ng mga aswang? Yan ang itim na kristal ng mga aswang. Kinuha ko yan para hindi na sila makapaghasik pa ng lagim. Magagamit din natin yan para kalabanin sila. Ano ho? Bakit yun ninakaw sa kanila ang kristal na yan? Kung sa kanila yan, talagang hindi kanila tatantanan. Dahil tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, marami ang mapapahamak. Marami ang mamamatay. Dahil ito ang mahiwagang kristal ng mga aswang. Kapag nasa kanila ito, mas lalakas sila. Mas dadami sila. Pero Itay, ano naman po sa atin? Hindi naman tayo ginagalaw ng mga aswang. Kung hindi mo kinuha to para sa kanila. Balang araw, maiintindihan mo rin ako, anak. Mas masarap kapag tumutulong ka sa ibang tao. May maililigtas kang buhay. Pero Itay... Anak, kunin mo na ito. Ako na ang bahalang lumaban sa mga aswang. Ano ho? Hindi kita pwedeng iwan dito. Sumama ka na sa akin. Matanda na ako, anak. Kung magkasama pa tayo, baka pareho tayong mamatay. Parang nawala na din ng halaga ang pagsasakripisyo ko para tulungan ang mga tao. Tay, hindi ko kayo kayang iwan dito. Nakikiusap ako, anak. Umalis ka na bago pa sila dumating dito. Ipangako mo sa akin na walang ibang makaaalam tungkol sa kristal na yan. Sige, basta ipangako mo rin sa akin. Magpapakatatag ka. Pero pangako, hihingi ako ng tulong. Babalik ako, Itay. Umalis ka na! Umalis ka na! Opo! Opo! Alam kong hindi ko kayang mga aswang na ito. Pero makikipagsapalaran pa rin ako. Ang mahalaga, makaligtas ang anak ko. Sana'y huwag na nilang masundan ang anak ko. O Diyos ko, patnubayan mo po ang anak ko. Patnubayan mo po siya. So akala mo ba matatakasan mo kami? Alam kong hindi ako makakatakas sa inyo. Ilabas mo ang ninakaw mong kristala. Wala na sa akin. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo mababawi sa akin ang kristal. Itinapon ko na sa malayo, sa lugar na kahit kailan, hinding-hindi nyo masusundan. Sinungaling! Hindi mo kami malilinlang. Alam namin nasa pag-iingat mo ang kristal na matagal naming iniingatan. Kahit patayin ninyo ako, hindi nyo makukuha sa akin ang kristal. Gusto mo talaga ng kamatayan? Pwes, papatayin ka talaga namin
kung hindi mo ibibigay sa amin ang kristal ng mga aswang. Ibigay ko man sa inyo o hindi, alam ko naman na papatayin niyo rin ako. Nasaan ang kristal? Nasaan? Wala na sa akin! Kung wala sa'yo, sigurado akong nasa anak mo. Sundan niyo ang anak niya! Siguradong nasa anak niya ang kristal! Susundan natin siya! Huwag na huwag niyong gagalawin ang anak ko! Kung hindi, magkakamatayan tayo! Matapang ka! Talagang magmamatigas ka! Tama na ang pambibiktima niyo sa mga tao. Kung mapatay niyo man ako, lalong hinding-hindi niyo makikita ang kristal ninyo mga aswang! Walang kwenta kang albularyo! Ilabas mo ang kristal! Ilabas mo! Eto pa! Ang panghuli! Itay! Itay ko! Itay! Ang sasama nila! Pinatay ka nila na walang kalaban-laban! Kitang-kita ko kung paano kayo pinatay ng mga aswang na yun! Patawarin niyo ko, Itay! Kung wala akong nagawa para ipagtanggol kayo! Nasa di kalayuan lamang ako nag-aabang ng pagkakataon! Itay! Kahit na anong mangyari, ingatan mo ang kristal na yan. Huwag na huwag kang papayag na mabawi nila ang itim na kristal na yan para hindi na sila makapaghasik pa ng lagim. Oo, Itay. Iingatan ko po ang kristal nilang ito. Hindi nila ito mababawi sa akin. Pangako po, Itay. Ito rin po ang gagamitin ko para maipagiganti kita sa mga walang habas na gumawa nito sa iyo. Hahanapin ko ang mga aswang na yon. Napayakap na lamang ng mahigpit si Remark sa kanyang amang wala ng malay. Isa itong sikat na albularyo sa kanilang lugar. Marami na rin itong aswang na nakalaban. Pero sa pagkakataon na yun, hindi niya nakayanan ang dakilang tagabantay ng mga aswang. Tuluyan na siya nitong napatay. Maya-maya pa'y dumating na ang mga nagresponde sa kanila kasama ang kapitan ng barangay. Agad nilang kinuha ang bangkay ng ama ni Remark. Karamihan sa mga dumalo sa burol ng kanyang ama, mga dating pasyente ng kanyang ama, mga napagaling sa kanilang karamdaman, mga naagaw sa mga masasamang elemento ng mundo. Habang ibinuburol ang kanyang ama, iniisip niya na lilitaw ang aswang na gumawa noon sa kanyang ama. Dala ng kamatayan ng kanyang ama, galit sa puso ang kanyang naramdaman ng mga oras na yun. Handa na rin siyang harapin ang mga aswang sakali mang magpakita ang mga ito sa lamay ng kanyang ama. Masakit para kay Remark ang nangyari dahil sa dami ng taong natulungan ng kanyang ama, ni isa wala man lang katumbas ang pagtulong niya sa mga ito. Pero hindi niya masisisi ang tatay niya dahil lumaki itong matulungin sa ibang tao. 9 na araw lang ang itinagal ng burol ng tatay niya. Kaya habang nakaburol ito, pinapalakas naman ang loob nito ng kanyang kaibigang si Geo.
Tol, kape ka muna. Salamat. Nagsipag-alisan ng mga nakilamay. Baka gusto mo magpahinga muna. Ako muna magbabantay sa tatay mo. Salamat, Ol. Simula nung naiburol si tatay, nandiyan ka lagi. Hindi mo ko iniwan. Okay lang yun. Parang tatay ko na rin naman ang tatay mo. Halos dito na rin ako nakikikain sa inyo. Napakalaki rin ang utang na loob ko sa inyo. Pero salamat din talaga sa pag-alala mo sa akin. Walang anuman yun, Tol. Ang lalim naman yata ng iniisip mo. Bakas ko sa ekspresyon ng mukha mo. Iniisip ko lang, pagkatapos ng libing, paano ako magsisimula? 14 anyos pa lang ako. Nangulila na ako sa aking ama. Hindi ko alam kung paano ko harapin ang bukas. Wala kang pagpipilian, kundi ang maging matatag. Oo, dahil may kailangan akong gawin pagkatapos mailibing ni tatay. Ano yun? Ang hanapin kong pumatay sa kanya. Hayaan mo na lang sa mga pulis ang kaso ng pagkamatay ng tatay mo. Alam ko, hindi nila matututukan ang pagkahanap sa pumatay sa tatay ko. Naniniwala ka talagang aswang ang pumatay sa kanya? Oo, dahil kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paano nilang pinatay ang tatay ko. Alam ko magpapakita yun sa burol ng aking ama. Ano? Hindi ako pwedeng matulog. Dahil alam ko, dadalawin nila ang tatay ko. Alam ko magpapakita yun. Huwag ka namang manakot ng ganyan. Kakaunti na lang nga nandito. Matatandang babae pang naririto. Paano natin malalabanan ng aswang? Saglit lang ha. Parang may nararamdaman ako. Ha? Ano naman yun? Parang kanina ko pa napapansin na may nakatingin sa atin. Ha? Wala naman ah. Ano pa pre? Huwag kang manakot ng ganyan. Tayo na nga lang ang tao rito. Umalis na yung iba. Totoo ang sinasabi ko, pre. Kanina pa to. Hindi ko lang alam kung saan siya nakapwesto. Hoy pre ha, kapag hindi ka tumigil dyan, aalis na rin ako. Naririto ang aswang. Tumigil ka nga. Marinig ka nga ng mga nakikilamay dyan eh. Magsipag-alisan pa yung mga yan. Eh di tayo na lang nga nandito. Hoy! Lumabas ka dyan! Magpakita ka! Harapin mo ako! Pakiramdam ni Janyo, nasisiraan na ng bait ang kanyang kaibigan, kaya natakot na rin siya sa mga nangyayari. Hindi niya rin iniwan ang kanyang kaibigang si Raymark hanggang sa mailibing ang ama nito. Pagkatapos mailibing ang ama ni Raymark, pinilit nitong lumaban sa buhay at umasang isang araw magkakaharap sila ng aswang na pumatay sa kanyang ama. Hindi pa rin humuhupa ang kanyang galit sa mga aswang na pumatay sa kanyang ama. Alam niyang wala namang maniniwala sa kanyang sasabihin na aswang nga ang pumatay sa kanyang ama. Kaya kahit ang mga pulis, hindi rin naniniwala na aswang nga ang pumatay sa tatay nito. Kaya halos mawala na rin siya ng pag-asa na matutulungan siya ng mga ito. Lumipas pa ang mga araw. Namuhay ng normal si Raymark at ang lagi nitong kaagapay, ang kanyang kaibigang si Jeyo. Isang umaga, nabulabog na lamang si Raymark ng katok ng kanyang kaibigan. Bakit ginagawa mo?
Alam mo naman natutulog yung tao, istorbo ka naman. Ano ka ba naman pre? Magmumukmo ka na lang ba dyan? Tara na, manghuli tayo ng isda. Ikaw na lang. Wala na akong gana. Nawala na ako ng gana sa lahat. Alam mo pre, hindi matutuwa ang tatay mo pag nalaman niyang nagkakaganyan ka. Ikaw na rin ang nagsabi na kung hindi dahil sa kanya, pati ikaw ay wala na ngayon. Ano pang silbi ng pagsasakripisyo ni Tito ng buhay niya para lang makatakas ka? Kung gayong sisirain mo din lang ang kinabukasan mo. Hindi mo ko naiintindihan. Palibasa, hindi naman ikaw yung nawalan ng ama. Hindi mo rin naiintindihan ang punto ko. Imbis na maging malakas ka para ipaghiganti yung tatay mo, nagkakaganyan ka naman. Ang hirap nga eh. Gusto ko isipin na sana panaginip na lang ang lahat. Na sana buhay pa yung tatay ko. Pre, kung totoo man ang sinasabi mo lalo na tungkol dun sa mga aswang, kailangan mo maging malakas. Sige na nga. Gutom na rin ako. Kaya kailangan ko ng may pang-uulam ngayon. Oh, tingnan mo na. Hay, nako pre. Tara na nga at nang makarami tayo ng isda. Tingnan mo pre oh, ang dami nating nahuling isda. Oo nga! Parang lumalapit ng kusa ang mga isda sa atin. Grabe to pre oh, sa tanang buhay ko. Ngayon lang nangyari to. Ano kayo nangyari? Bakit ang daming isda ngayon? Umagang umaga. Tulungan mo ko pre. Hilahin natin ang maliit na lambat na inihagis natin kanina. Sige! Ang dami kang isda! Oo nga pre, ang dami. Isa dami nga ng isda eh. Baka hindi kayanin ng maliit na bangkang dala natin. Grabe oh, ang dami talagang isda. Kawawa naman ang kaibigan ko. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin nakakalimutan ang tatay niya. Kahit ako nga rin eh. Hindi ko rin makalimutan si Tito. Hindi nga rin ako makapaniwala na wala na siya. Ang dami talagang isda! Tuntua siya sa dami ng nahuli naming isda. Kahit papano eh, malibang-libang man lang siya. Hindi yung lagi na lang siyang nagmumukmuk sa bahay nila. Pagkatapos naming maibenta to, yayayain ko siyang mag-iba muna ng tirahan para naman makamove on ang kaibigan ko sa pagkawala ng tatay niya. Grabe pre oh, laki ng pinagbentahan natin dito sa nahuli nating mga isda. Oo nga, tol. Alam mo, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Para bang may swerte kang dala ngayon ah. Sa tanang buhay ko kasi, ngayon lang ako nakaranas ng ganong kadaming huli ng mga isda. Hindi ko nga rin alam kung bakit eh. Siguro tinulungan tayo ng tatay mo. Biruin mo. Parang yung mga isda nang nag-uunahang lumapit dun sa mga lambat natin. Hindi ko rin alam kung bakit. Kung paano talaga nangyari yun. Naku, dumidilim na ang paligid. Kailangan ko na sigurong umuwi. Okay na ba sa yung hatian natin kanina? Oo, okay na yun. Siya nga pala. Yamang nakarami naman tayo. Plano ko kasing sabayan muna manirahan. Baka gusto mong sumama. Nang sa ganun
makalimutan mo yung nangyari sa'yo. Total, tinulungan naman tayo ng dagat na makarami ng huli. Sige, mabuti nga siguro kung ganun. Para kahit papano, makalimutan ko rin yung mga nangyari dito. Yung si Mang Tano, yung mangingisda rin, may bahay sila sa bayan na hindi nagagamit. Plano niya kasing paupahan muna. Sige tol, salamat ah. Kahit papano nakakagawa ka ng mabuti. Kung wala sigurong umaalalay sa akin, baka kung ano nang nangyari sa akin, kung ano nang nagawa ko. Okay lang yun. Makabawi man lang ako sa tatay mo sa kabutihang ginawa niya sa akin. Tay, patawad po kung kinakailangan kong umalis dito. Hindi ko po alam kung sinong tumulong sa amin. Kaya nakahuli kami ng maraming isda. Kung ikaw man po yun, maraming salamat. Pero, alam ko po na ang Diyos ang nagkakaloob nun. Dahil siya lang ang may kontrol ng karagatan. Kaya laking pasasalamat ko po sa Diyos. Tay, babalik din naman ako dito kapag naayos na ang lahat. Gaya ng nasabi mo, iingatan ko pa rin ang kristal ng mga aswang. Mula nga pala nung mapa sa akin ng kristal, bibihira na yung nababalitaan namin na umaatake ang mga aswang. Tama ka nga. Kristal nga ito. Kaya napipigilan sila sa kanilang paghahasik ng lagim. Okay na rin itong maliit na bahay na nilipatan namin. Mura lang naman ang renta. Alam ko, makakapagpatuloy ako sa pag-aaral dito. Gabayan nawa ako ng Diyos. Anong tunog yun? May tao ba dyan? Parang may nakita akong duman sa gilid. Sino yan? Huwag niyo akong pinaglololoko ah. Hindi ako natatakot sa inyo. Ano yun? Pag ako nagkaalit ah, huwag niyo akong susubukan. Anong kailangan niyo sa akin? Ang lakas ng loob ninyong harangin ako. Sino ka? Ibalik mo sa amin ang kristal! Anong kristal ang pinagsasabi niyo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa! Alam namin na anak ka ng mapanlinlang na si Segundo! Ikaw ang pumatay sa tatay ko? Oo! At kami rin ang papatay sa'yo kapag hindi mo ibinalik ang kristal ng mga aswang. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Manang-mana ka sa tatay mong sinungaling. Teka, bitiwan niyo ako. Nakita mo siguro kung paano ko pinatay ang tatay mo. Ano ba? Kung ayaw mong matulad sa kanya, ibalik mo sa akin ang kristal nang sa ganun magawa namin ang aming plano. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Ano ba? Bitiwan niyo ako. Nang mamatigas ka pa, pues harapin mo ang kamatayan mo. Bitiwan mo siya!
Bakit ka nangyayalama? Alis! Pakialamera! Pakawalan mo siya. Kung ayaw mong tapusin ko ang buhay mo. Babalikan kita! Ayos ka na ba? Sino ka? Bakit mo ko tinutulungan? Halika, kumapit ka sa akin na makatayo ka. Salamat. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Sino ka? Bakit parang takot na takot sa'yo ang aswang na yun? Ha? Hindi ko alam kung bakit sila natakot sa akin. Ako nga pala si Maria. Matagal na akong naninirahan dyan malapit sa bayan. Pauwi na sana ako nung makita kitang sinunggaban ng aswang. Hindi ka ba natatakot sa kanila? Hindi. Sanay na akong makipaglaban sa mga aswang. Ikaw, bakit parang hindi ka naman natakot kanina? Sila yung pumatay sa tatay ko. Wala man lang ako nagawa ng mga oras na yun. Kaya hindi na bago sa akin ang makaharap ang aswang. Ganun ba? Ikinalulungkot kong marinig ang sinapit ng tatay mo. Ayos lang. Oo nga pala. Saan ka ba nakatira? Iatid na kita sa inyo. Baka balikan ka pa ng mga aswang na yun dahil sa ginawa mong pagtulong sa akin. Hindi na. Kaya ko naman ang sarili ko. Ikaw na lang ang iahatid ko. Baka ikaw pa yung balikan ng aswang. Mukhang may gusto silang kunin sa'yo. Anong ibig mong sabihin? I mean, parang ikaw talaga yung sadya nila. Hindi ba? Hayaan mo na yun. Uuwi na pala ako. Kailangan ko pang linisin yung mga isdang ng hoodie namin. Sige, ihahatid na kita. Hindi na. Ayun lang naman yung bahay namin, oh. Kaya nga, ihahatid na kita. Tapos uuwi na ako. Makulit ka rin, no? Sige, ikaw ang bahala. Iba ang naramdaman ni Remark para kay Maria. Para bang nabigani siya sa ganda at tapang nito. Yun pala kasi ang unang pagkakataon na may nagligtas sa buhay niya at isa pang babae. Hindi niya mapigilang mapatingin sa babae habang tinatahak nila ang daan patungo sa bahay niya. Nagpaalam sa kanya si Maria nang makarating siya sa kanila. Gusto pa sana niyang kilalanin ang dalaga pero alam niyang hindi iyon ang tamang pagkakataon. Agad niyang nilinis ang mga nahuli niyang isda. Saka siya nagpahinga. Hindi mawala sa isip niya ang mukha ng dalaga hanggang sa tinamaan na siya ng antok. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Maga na pala. Naku, nakalimutan ko tuloy si Jeyo. Hindi ko na malayan. Nakatulog ako. Hindi ko alam kung pupunta pa ba siya rito. Asan na kaya yung lalaki niyon? Pati siya hindi na nagpakita. Ay, iyan ko na nga lang. Pupunta na nga lang ako sa maliit naming bangka para ayusin ang mga lambat. Pupunta naman yun kapag nakita niyang wala ako rito. Tama. Yun na lang gagawin ko. Ay, kailan ko kaya makikita si Maria? Ang ganda niya talaga. Buti na lang nakapagbaon ako ng tubig. Uuhawin ako sigurado nito. Teka, si Maria ba yun? Ano yung ginagawa niya dito sa tabing dagat? Tsaka, sino yung lalaking kausap niya?
Teka, paalis na yung lalaki. Tama-tama, pupuntahan ko siya. Maria? Oh, Raymark, anong ginagawa mo dito? Eto, mag-aayos ako ng bangka sa pangingisda namin kasi nandito kasi yung bangka namin. Oh, ganun ba? May kasama ka? Ngayon, wala. Pero yung sa pangingisda, yung kaibigan ko kasama ko. Pero siguro susunod na lang yun. Nga pala, wag mo sanang mamasamain. Okay lang ba kung magtanong ako sa'yo kung sino yung lalaking kasama mo kanina? Yun ba? Kapatid ko yun. Dalawa na lang kasi kaming naiwan sa buhay. Wala na kasi kaming mga magulang. Mukhang may kaya siguro kayo, no? Tsaka nasa lahi niyo talaga yung gwapo at maganda. Naku, sa pananamit lang yan. Huwag ka nga mambola. Halika, tutulungan na lang kita sa ginagawa mo. Hindi ako namubola. Sigurado ako, totoo ako sa sinasabi ko. Ang ganda ng damit mo. Ikaw talaga, masyado kang palabiro. At ka, sigurado ka ba tutulungan mo ko? Oo, dito na ako namulat sa mundo. Kaya alam kong trabahong pangingisda. Nakakahanga ka naman. Huwag mo akong hangaan. Di wag. Palabiro ka talaga. Paano kasi ang dami mong alam? Alam mo, hindi pa man kita lubusang kilala pero pakiramdam ko, ang gaan-gaanan ng loob ko sa'yo. Parang hindi ka mahirap pakisamahan. Ang gaan-gaan mong kausap. Paano mo nasabi? Hindi mo naman ako kinakarga. Hindi, kapag may sinasabi ako, parang ang dali mong kausap, ang dali mong mag-response, parang okay lang sa'yo ang lahat, di ba? Hello siya? Alam mo, kung meron man akong hilinging makakasama habang buhay, gusto ko sana katulad mo. Oh, bakit? Bakit katulad ko lang? Maria? Bakit ganyan ka kumakatitig sa akin? Baka matunaw ako. Iniisip ko lang sana ikaw na lang yung pinapangarap ko. Ano bang pinagsasabi mo? Wala. Kalimutan mo na lang yun. Ay, di kalimutan. Hindi nga. Hindi, gusto ko maging totoo sa'yo. Noong unang araw pa lang na tinulungan mo ko na harapin yung mga aswang, nahulog na ako sa'yo eh. Gusto ko lang malaman mo na masaya akong kausap ka at kasama ka. Easy to get. Bakit ka ngumiti? Gusto ko lang malaman mo na kung ano man yung nararamdaman mo, ganun din ako. Masaya din akong kausap ka at kasama. Palagi yung loob ko sa'yo. Maria? Ano ka ba? Tama nang katititig mo sa akin. Para na ako matutunaw dyan sa tingin mo eh. Hindi maitatanggi ni Raymark ang kasiyahang nararamdaman niya noong kasama niya si Maria. Para sa kanya, matagal na silang magkakilala. Tuluyan na ngang naamin ni Raymark sa sarili niya na sa unang tingin niya pa lang kay Maria, nahulog na siya rito. Masaya silang nagtutulungan sa pag-aayos ng bangka para sa pangingisda. Samantala, sa kabilang dako naman, pumunta si Jeyo sa palengke para bumili ng bigas. Hindi pa kasi siya dumadaan kay Raymark, kaya hindi niya alam kung umalis na ito. Dumiretso siya sa suki nila sa palengke.
na si Mang David para bumili ng bigas. Mang David? Oh, ikaw pala, Jayo. E di nga yata sumama kay Remark sa pangigisda. Kaya naman pala iba yung kasama niya. Ho? Galing ako kanina sa bangka bago ako tumiretso dito at nakita ko si Remark na may kasamang babae. Sigurado ba kayo dyan, Mang David? Wala naman pong nasabi sa akin si Remark Anong akala mo sa akin nagsisinungaling? Oo, nakita ko sila. Kararating kong halang din ngayon dito. Sino naman po kaya yun? Si Maria. Maria? Kilala niyo po ba yung babaeng yun? Oo, atin-atin lang to Ayokong masangkot sa gulo at baka balikan nila ako. Aswang si Maria. Madami na silang nabiktima rito. Wala nang gustong kumalaban sa kanila dahil si Maria ay kabilang sa mga makapangyarihang mga aswang. Kailangan ko na pong umalis. Ito na po yung bayad, Mang David. Salamat po ulit. Sige, mag-iingat kayo sa babaeng yun. Mapanlin lang ang mga aswang, lalo pat may hinahanap sila sa isang tao na hindi nila ito tatantanan hanggat hindi nila ito nakukuha. Oo nga pala, sandali lang, may kukunin lang ako. Hahantayin mo ko dyan. Hay, saan ba yun? Eto. Isuot mo ito. Anting-anting ito. Kapag nakita ito ni Maria, magwawala siya. Bakit po? Para saan po ba to? Ay, kasasabi ko lang anting-anting Pangontra yan sa mga aswang. Ayaw na ayaw nilang masinagan ang kanilang mga mata ng ganyang agimat. Bakit po ang dami niyong alam tungkol po sa mga aswang? Kaibigan ko ang tatay ni Remark. Kaya lang, tinalikuran ko ang pagiging albularyo nang mamatay ang asawa ko. Para sa akin, wala nang silbi ang pagiging albularyo ko dahil hindi ko malang nagawang isalba ang buhay ng asawa ko sa mga aswang. Kinalulungkot ko pong marinig yan. Naku, kailangan ko na pong puntahan si Remark. Baka kung ano pa pong mangyari sa kanya. Sandali. Ano po? Mag-iingat ka. Yun lang naman. Sige na. Sige po. Kailangan ko na pong puntahan si Remark. Baka kung ano po yung mangyari pa sa kanya kapag nagpatuloy siya sa pakikipag-usap dun kay Maria. Ay nako, sige na nga. Kailangan niyang malaman ito bago pa maging huli ang lahat. Lalo pat saksi ako kung paano niya kamuhian ang mga aswang. Nakaramdam ng takot si Jayo nang lisanin niya ang palengke para umuwi sa kanila. Itinabi niya muna ang bigas na pinamili niya, saka siya nagmamadaling umalis para puntahan ang kaibigan na nanginginig pa siya sa takot. Kahit naduduwag siya, hindi niya kayang hayaan ang kung anumang mangyari sa kaibigan nito. Malapit nang kumagat ang dilim, kaya nagmamadali na si Jayo sa kanyang paglalakad para maabutan niya si Remark at ang babae. Hindi nga siya nagkamali. Nakita niya ng kanyang dalawang mga mata na masayang naglalaro ng tubig sa dagat ang dalawa. Bakit parang wala namang kakaiba sa babaeng to? Pero kahit kailan hindi naman nagsinungaling sa akin si Mang David. Silang nakakaalam dahil matagal na silang naninirahan dito.
Ano ba itong nararamdaman ko? Mukha namang masaya si Raymark At saka yung babae. Mukha namang hindi gagawa ng kasamaan. Sana hindi kaswang. Para hindi masaktan ng kaibigan ko. Ay, mapuntahan na nga lang sila. Pre! Oy, pre, nandiyan ka na pala. Grabe, kaninang umaga pa ako naghihintay sa'yo rito. Tsaka, kagabi, hindi ka man lang dumaan sa bahay namin para kunin yung mga isda. O nga pala, nilinisan ko na mga yon tsaka nilagay ko na sa ref. Daanan mo na lang mamaya. Oo, pre. Nagka-emergency kasi sa bahay kanina. Kaya, hindi na ako nakapunta sa'yo kagabi. Sus, sabihin mo, takot ka lang talaga sa dilim. Hindi Sa dumaan ako ngayon kay Mang David. Bumili kasi ako ng bigas. Ganun ba? Siya nga pala. Si Maria. Maria, si Jayo, kaibigan ko. Tagasan ka? Alam ba ng mga magulang mo na andito ka? Nakikipagkaibigan sa kaibigan ko? Uy, ano ka ba? Tinatakot mo naman si Maria. Tsaka, patay na ang mga magulang niya. Teka, ano yung suot mo? Ilayo mo sa akin yan. Maria, anong nangyayari sa'yo? Ilayo niyo sa akin yan. Nakikiusap ako. Pre, alisin mo muna yung suot mo sa leeg. Ha? Sige. Eto na. Tinago ko na sa bulsa. Salamat. Ayos ka lang ba? Ano bang nangyari sa'yo? Ayos lang ako. Allergy lang kasi ako na may makitang suot na ganyan. Yun kasi ang huling bagay na suot-suot ni na mama at papa bago sila namatay. Sinungaling. Totoo nga ang sinabi ni Mang David. Isa kang aswang. Oy pre, may problema ba? Kumakatingin ka kay Maria parang wala nang bukas Wala naman pre. Naawa lang ako sa kanya kanina. Pasensya ka na Maria Hindi ko kasi alam. Ayos lang yun. Pasensya na rin si inasta ko kanina. Paano? Uwi na kami Maria. Dumidilim na rin kasi. Baka may mga masasamang aswang tao nakapaligid dito. Teka pre, iatid muna natin si Maria. Hindi na. Kaya ko mag-isa. Saka tama ang kaibigan mo. Maraming masasamang tao dito. Baka mapagtripan pa kayo. Sigurado ka ba? Oo naman. Matagal na akong nakatira dito. Kaya alam ko na ang pasikot-sikot. Sige na, mauna na kayo. Sige, salamat. Mauna na kami. Hindi malaman ni Remark kung bakit hanggang pag-alis niya, iba ang ikinikilos ng kaibigan para bang may itinatago ito. Habang tinutungo nila ang daan pauwi, hindi ito kumikibo. Madadaanan lang naman kasi ang bahay nila Jayo bago makarating sa bahay nila Remark. Kung manggagaling sila sa dagat, kaya nagtataka siya. Hindi mo lang ito nagpaalam ng aktong tatalikuran na siya para pumasok sa loob ng bahay. Bago pa man siya mainis kay Jayo, agad niya nang hinawakan ito sa balikat para tanungin kung ano ang nangyari. May problema ba? Wala. Alam ko may problema. Hindi ka sinasabi sa akin. Alam mo naman pala Ano ba? Alam ko may problema ka. Pero hindi ko lang mahulaan ang problema mo. Ano ba pinagpuputak ng butsi mo? Kung tungkol dun sa pag-iwan ko sa'yo at hindi kita hinintay, sorry. Hindi naman yun.
Ano nga? Pre naman oh. Hindi mo kilala ang babaeng yun. Si Maria ba ang tinutukoy mo? Oo, pre. Yung mga ikinilos niya, nung makita niya yung suot kong kwintas, patunay lang yun na hindi siya totoong tao. Ano bang pinagsasabi mo? Nagsasabi ako ng totoo sa'yo, pre. Aswang si Maria. Ano? At may nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Mukha ngang tayo na lang ang hindi nakakaalam. Imposible naman yung sinasabi mo, pre. Huwag mo namang siraan sa akin si Maria. Ngayon na nga lang ako nakakilala ng babaeng magpapaligaya sa akin. Pre, hindi ko siya sinisiraan. Ganun yung ginagawa mo eh. Maniwala ka naman, pre. Iniiwas lang kita sa maaaring mangyari sa'yo. Ayoko lang na mapahama ka. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung galit ka sa kanya, pwede mo namang sabihin sa akin. Hindi yung gagawa-gawa ka ng kwento. Hindi ako gumagawa ng kwento, pre. Bakit hindi mo muna siya kilalanin? Gumamit ka ng mga bagay na kinatatakutan ng aswang para mapatunayan ko sa'yo na totoo ang sinasabi ko. Tsaka isa pa, bakit siya natakot sa kwintas ko? Hindi totoong allergic siya. Ang totoo, natatakot siya sa kwintas ko. Dahil ang kwintas ko, anting-anting ito na kinatatakutan ng mga aswang. Tol, kumising ka. Namatay ang tatay mo. Pinatay ng aswang. Huwag mong hintayin matulad ka sa kanya. Ang patayin ka rin ng aswang. Sige, ganito na lang. Kapag napatunayan ko nagsisinungaling ka, kalimutan mo na magkaibigan tayo. Sige, cool. Para malaman mong totoo. Ito, isuot mo yan. Bigay sa akin yan ni Mang David. Pangontra sa mga aswang. Ano namang gagawin ko dito? Hanggat suot mo yan, hindi ka kayang galawin ng mga aswang. Sige, mauna na ako sa'yo. Balitaan mo na lang ako kapag may nangyari. Gugulan ako Hindi pwedeng maging aswang si Maria. Kundi, ako ang papatay sa kanya. Sana mali ang ibinibintang ni Gio. Dahil hindi ko mapapatawad lahat ng mga aswang na sumira sa buhay ko. Mga aswang ang pumatay sa tatay ko. Kaalis na nga. Makauwi na nga. Teka, si Maria yun Tsaka, parang kilala ko yung lalaki yun. Susundan ko para malaman ko ang sagot. Anong ginawa nila sa bahay ko? Ano? May nahanap ba kayo? Mamula. Tonto! Hanapin niyo ang kristal na yun. Kailangang umapa sa kamay natin ng kristal sa lalong madaling panahon. 3 araw na lang kabilugan na ng buwan. Kapag hindi natin nahanap yun, lahat tayo mamamatay. Sige po, Mama. Hahanapin po namin Pinapahirapan mo ko, Raymar. Dapat noon palang isinama na kita sa pagpatay ko sa tatay mo. Maria, Kuya, ano? Wala pa rin ba kayong balita sa kristal na yon? hanggang ngayon, hinahanap pa rin namin. Ano ba kasi ginagawa mo? Hanggang ngayon hindi mo pa rin nakukuha ang loob ng lalaki yon. Humarang kasi yung kaibigan niya sa akin kanina. May dalang anting-anting. Ano? Sino kayo nagbigay nun? Wala nang ibang pumasok sa isip ko. Kung hindi si David. Ang matandang yun. Mukhang alam na rin ng kaibigan niya ang sikreto ko. Pero alam kong ako pa rin ang paniniwalaan ni Raymar. Siguraduhin mo lang na hindi ka papalpak sa plano, Maria. Konting araw na lang ang natitira para sa atin.
Kung hindi, lahat tayo ay mamamatay. Hindi ko kalilimutan ang trabaho ko, kuya. Sige na. Umalis na tayo dito at baka dumating pa ang lalaking yun. Maabutan pa niya tayo. Oo nga pala. Anong gagawin natin sa kaibigan ni Raymart? Patayin mo. Kailangan walang sagabal sa mga plano natin. Ako bahala dyan. Totoo nga ang sabi ni Jeyo. Hayop ka, Maria. Niloko mo ko. Nilinlang mo ko. Ganun pala kahalaga sa inyong mga aswang. Ang kristal na to. Mabuti na lang pala dala-dala ko to. Dahil kung hindi, patuloy kayong papatay ng tao. Teka sandali. Papatay nila si Jeyo. Kailangan ko tulungan ang kaibigan ko. Ito na siguro ang pagkakataon para harapin ko ang mga aswang na yan. Naganda na nga si Remark dahil buo na ang desisyon niyang harapin ang mga aswang na pumatay sa kanyang ama. Alam niyang delikado ang gagawin niya. Pero kailangan niyang pigilan ang paghahasik ng mga aswang sa kanilang bayan para walang masaktan na ibang tao. Inilagay niya sa bulsa niya ang kristal at sinuot ang anting-anting. Sa puntong yun, nakaramdam siya ng takot para sa kaibigan dahil alam niyang walang kalaban-laban ito gayong nasa kanya ang pangontra sa mga ito. Samantala, sa kabilang dako naman, nakarinig ng sunod-sunod na katok si Jeyo. Akala niya ang kaibigan niyang si Remark ang kumakatok. Ano ba, pre? Akala ko ba umuwi ka na? Bakit ka bumalik? Sandali! Eto na nga! Hindi man lang makapaghintay. Bakit ba? Maria? Anong ginagawa mo rito? Sino yung mga kasama mo? Pinapunta ako rito ni Raymart. Ha? Bakit? Sunduin daw kita. May lalakarin tayo. Imposible! Magkasama kami kanina at kauwi niya lang. Sasama ka ba? O gusto mong saktan pa kita? Dali na yan! Bitiwan niyo ako! Ano ba? Saan niyo ako dadalhin? Manahimik ka. Kung hindi ka sana nangialam, edi sana mabubuhay ka nang hindi mo sasapitin ito. Ano ba? Hayop ka! Anong ginawa namin sa'yo? Hindi ba nasabi ni Raymart sa'yo na may ninakaw ang tatay niya sa aming angkan? Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Wala akong alam. Kaya bitawan niyo ako. Tal, Ano ba? hindi naman namin makita kay Raymart ang hinahanap namin. Ano kaya kung patayin ka na lang namin? Patayin niyo na ako! Masyado ka namang excited mamatay. Ayaw mo bang makita ang sarili mo kasama ang mahal mo sa buhay? Pwede ba? Kung papatayin niyo ako, patayin niyo na. Hindi yung patatagalin niyo pa. Sige, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Wag! Ito ang gusto nyo, di ba? Ito ang hinahanap nyo! Ito ang dahilan kung bakit pinatay nyo ang tatay ko! Ibalik mo sa amin yan. Ganun ba kahalaga sa'yo ang kristal na to? Para pumatay kayo ng tao walang kalaban-laban? Ang tatay mo ang nanlinlang sa amin para nakawin niya ang kristal na yan. Kaya ibalik mo sa amin yan. Bitiwan mo ang kaibigan ko! Ibalik mo muna sa amin yan. Ibabalik ko lang ang kristal kung pakakawalan mo ang kaibigan ko! Sige, pakawalan yan. Pre,
Huwag na huwag mong ibabalik sa kanila ang kristal na yan. Kung hindi, maghahari na ang mga aswang sa mundo. Huwag kang mag-alala. May plano ko. Amin ang kristal! Sandali! Eto na! Tara na, pre! Takbo! Bilis! Sige, sige, pre! Dali! Oh, pre! Teka, hindi ito ang kristal! Habulin niyo! Akala niyo makakalayo pa kayo? Nilinlang mo ko. Nilinlang mo kami katulad ng ginawa ng tatay mo sa amin. Hindi na kayo makakatakas pa! Akala ko pa naman, totoo ang pagmamahal mo sa akin, Maria. Dahil ako, totoo ang lahat ng pinakita ko sa'yo. Kung meron man mapanlilang sa ating dalawa, ikaw yun at hindi ako. Ginagawa ko to para sa lahi ko, para sa pamilya ko. Ang mga katulad ninyo, hindi nababagay sa mundong ito. Wala ka nang magagawa. Meron! Subukan mong lumapit sa amin. Anting-anting! Ang sakit ng mata ko! Sige! Lumapit pa kayo! Para lahat kayo mamatay! Tutal! Papatayin nyo lang naman kami! Kaya mamamatay din kayo! Ito ang nararapat sa inyo! Namnamin ninyo ang kapangyarihan ng lating ko! Ayop kang matanda ka! Dapat doon pa man! Pinatay na kita! Eto pa! Ito na ang katapusan ninyo! Wala na pag-asang mabuhay kayo sa mundong ito! Mga salot! Tumakas na kayo! Remike! Geo! Hindi namin kayo pwedeng iwan dito! Kaya ko na sila! Iligtas nyo ng sarili nyo! Matanda na ako! Kaya kung ano man mangyari sa akin, tatanggapin ko! Hindi po! Lalabanan natin sila! Lalabanan ko sila! Dahil gusto ko rin ipaghigan ng tatay ko sa ginawa nilang pagpatay dito! Akin ang lating ko na yan! Teka! Akin na yan! Ako na lang gagante! Ako na lang ho! Ako ang harapin nyo! Raymond! Mahal ko! Pre, huwag kang maniwala sa kanya. Nililinlang ka lang niya. Alalahanin mong ginawa nilang pagpatay sa tatay mo. Huwag mo siya pakinggan. Mahal mo ko. Hindi ba, Raymond? Mahal mo ko. Maria! Pre, ano ba? Maria! Raymond! Patawad! Isa pa! Ano? Gusto niyong katahin ko rin kayo? Katulad na nangyari sa amo niyo! Alis! Pre,
Bakit mo hinayaang makatakas? Yaan mo na sila. Ilang araw din ang sasapit. Kabilugan na ng buwan. Mawawala na sila ng kapangyarihan. Kung sa bagay, Mang David, ayos lang po ba kayo? Oo. Alam ko matutuwa ang tatay ni Remike dahil sa wakas, hindi nawala ng halaga ang pagsasakripisyo niya para mailigtas ang mga tao. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo, Remike. Walang anuman po. Masakit man po sa akin. Dahil napamahal din sa akin si Maria. Pero talagang ganun ang buhay. Minsan, hindi natin nakikita sa isang tao kung mabuti ito o masama. Pinahangam mo ako. Katulad ka ng tatay mo. Hindi iniisip ang pansariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng karamihan. O siya, tara na. Ipagdiwang na natin yan. Puro kakalukuhan. Masayang nilisan nila ang lugar na yun. Totoong masaya si Remark kahit nasaktan siya dahil sa kauna-unahang pagkakataon na gustuhan siya ng babae. Yun nga lang, natuklasan niya ang mapait na katotohanan. Isa pala ito sa pumatay sa kanyang tatay. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Minsan ay naisip niya na sana hindi na lang aswang si Maria. Marahil masaya sana siya ngayon kasama ito at ito sana ang kanyang naging pamilya. Sa ngayon, natutunan na ni Remark ang manggamot dahil yun talaga ang naiwang pamana sa kanya ng kanyang ama. Kahit noong nabubuhay pa ito, dala-dala pa din niya ang kristal ng mga aswang. Patunay lamang na natalo niya ang mga ito at namumuhay ng matiwasay ang mga tao.